Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo. Ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y maganganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na mga bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyong upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. 3 punto ang nais ipahatid sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Una, kinakailangan nating dumaan sa pagkasira. Pagkasira sa konteksto na kailangan magkaroon tayo ng pagkakataong suriin ang sarili. Pag-isipan ang mga katangiang mayroon tayo upang mapanatili ang mga bagay na kinakailangan at iwaksi ang hindi. Madalas, ang inaakala nating nakasanayan na ay siyang nakabubulag sa atin sa kung ano ang totoo. Kinakailangan nating mabasag, matunaw, at buuin muli upang maging handa tayo sa kung anuman ang darating. Pangalawa, ang hindi agarang mapukaw sa panlilinlang. Sa gitna ng mga unos, madalas hindi na natin nalalaman ang totoo sa hindi. Marami ang mga aakay sa atin sa tila ba'y tunay ngunit sablay. Inaanyayahan tayong tandaan na tanging ang Panginoon lamang ang pamantayan ng katotohanan. Pangatlo, tibay ng loob sa gitna ng unos, ang pagkilala kay Kristo at ang pag-asa sa Kanya
ang unang hakbang upang mapawi ang pangamba. Hinahamon tayo sa araw na ito na magbalik tanaw at tanungin kung gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa Diyos. Gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung totoong nananampalataya ka sa Diyos, ipanatag mo ang iyong kalooban. Maging tanglaw ng pag-asa sa iyong kapwa sa araw na ito at sa mga darating pa. Maging handang makinig sa mga may pinagdadaanan at subukang maging daluyan ng kalinga sa bawat isa.